Ken, syempre Yes. tanong ng mga kapatid natin from the present content creators, yung naging reaction mo lang nung greenlit na itong project at makakasama mo si Andrea Brillantes. Super happy. I was super excited because it's been going on for a couple of years na yung project na to. And for us to finally start and all hands on deck, especially with this wonderful cast, parang ano ba parang dito to? Alam mo yun, so sobrang tagal kasi parang hanggang ngayon it doesn't feel real. And I'm actually about to come out on Netflix this Friday, and we're actually showing already next week, Monday. I'm just really thankful and grateful for everybody who are responsible for this show and for making it happen, and I'm just really thankful. Wow. And for Andrea, this is another environment that you guys shot in. I know it was in the thick of winter. Tama ba? Yeah. Ano yung mga naging challenge nung isinabuhay mo ang iyong karakter para sa A Secret and Prague? I think yung pinaka-challenge po para sa akin nun is first time ko lang kasi makita ng snow. That time, first time ko lang ma-experience yung snow. And nung una excited pa ako, syempre, wow! Tapos, unang-una ko ginawa, pinatuhan ko agad ng parang snowball si Ken. Kasi dami ko pa yan nagagawa sa ko. Tapos nung una, syempre na-excite ako. Tapos nung nag-film na kami, tapos yung paggabi na, di na ako excited. Hirap na ako magsalita. Yung parehas kami, nabubulol na kami, parang, di ko na Sa lamig ba ito? Sa lamig, oo, nanginginig na kami. Tapos ang ginagawa ko, parang nagbaboxing kami kapag malamig na para uminit yung katawan namin. Yan po siguro naging challenge for me. Hindi ako ganun kahanda. Pero, okay lang. Sa lagay na hindi ka pa handa, finner-coat mo kami, ha? Pero ko yun, pero yung loob nun, maninipis lang. For the fashion, kasi dapat magmukha akong, lokal na, parang Elsa, the cold never bothered me. Pero it did bother me. Big time. Big time. But you guys executed it flawlessly. And of course, the next set of questions, of course, para sa buong cast ito, yung audience expectations lang ng mga manunood ng A Secret in Prague. At ano yung pinaka gusto nyong i-share na abangan sa inyong programa? Go right ahead, Cedric. Give daw mo. Oh, definitely, storytelling-wise, narrative-wise, isa yun sa pinaka-core, and I think yun yung isa sa powerful talaga dito sa A Secret in Prague. Kasi you would see na parang, parang full of action and all, and at the same time, sobrang sophisticated, pero hindi mawawala yung kung saan tayo kilala mga Pilipino, yung family-oriented tayo, and nandun pa rin yung love. Kahit na ang hirap-hirap ng sitwasyon na meron yung pagmamahalan na nandun sa Enrique. Kim? Gari patay mali. Hindi, alam po natin na ito yung isa sa pinakamalaking project ngayon ng TV5. So very excited and excited din kami na mapanood yung lahat to. Pinaghirapan namin. And syempre yun nga, meron tong action, drama, comedy, and gaya ng sabi ni Cedric, yung tungkol sa family, which is sa ating mga Pilipino, napakahalaga nun. So, and syempre makikita rin nila dito yung side ng mga agent. Kasi kapag pag-agent, ang thinking kagad seryoso, kumbaga, dapat kalkulado lahat ng galaw. Pero dito, ipapakita rin na meron din kaming side na hindi kami perfect, vulnerable din kami. So, ayun. Sir Reggie. Sa akin, first of all, I'm very thankful for TV5 station, and of course, this is my first time to work with Ken and Andrea. I'm very excited. And ang maganda kasi rito is yung sinabi nila yung story and yung role na binigay sa akin. So, first time ko lang maging politician dito. And, Interesting! bumili nga ako ng Land Cruiser kagad. Kasi kailangan sa eksena. So, yeah. Sasoli ko rin after. Pero ayun, maganda yung story. And of course, meron touch na of course yung mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Yun. Thank you so much for that, Mardian.
I think nasabi na po nila lahat, no? But I'll go leaning towards the representation ng characters dun sa story. I would say it's not stereotypical, so dito namin makikita yung mga representation, especially to the young ones, like of my same generation, like ako as Angelito, siya as Sophie, the representation that it shows na hindi kung ano yung nakasanayan natin ay yung makikita natin. So ibang atake ng story, ibang atake ng character, and I think dapat yun yung maapangan din natin. At yung brotherhood yun ni Ken. Yes, of course, po. Yes, Pati and of rin- course, the family. Me coming from the Pinagpala family, and the family ko talaga nakayat. And also, I would want to commend the cinematography. I would say it's not very teleserye vibe yung cinematography. It's more of like a movie. So, maganda po, maganda. Thank you, Quinay. Meron pa ba akong dapat sabihin? Parang sinabi niyo na lahat. Pero ganun pa man po, feeling ko, for me naman, isa din talaga sa dapat yung pukabangan, siguro yung chemistry namin ni Mark Rian. Siyempre, I think bago to sa mata ng lahat, yes na meron akong ka-love team, ganyan. Pero ayun po, I'm so happy and sana po ma-enjoy po ninyo. Sure. Thank you. How about you, Ian? More than the character, siguro doon din ako na-excite. Yung especially, first and for all, yung tambalan ni Ken that time. Na talagang I'm sure, Kinilig ka din? Oo, kahit tayo nung una nating narinig, sobrang wow, ano to? Anong kakalabasan nito? So yun yung feeling kong dapat nilang abangan. At yung mga characters ng bawat isa, yun yung natutuwa rin ako dahil sobrang Filipino core yung story talaga, yung narrative. AJ? So halos nasabi na nga po lahat, no? Pero bukod sa may magandang story siya, as you can see, it is filled with very talented actors and very passionate directors. And I'm very grateful na kasama ako sa project na, you know. Mr. Ruben? Subtitles. Subtitles. Well, I'm very happy to be part of this project. I love the mix of comedy, action, romance of this series. I'm also happy to work again with a very talented production team, creative team, and of course with Enrique again. So I'm just so grateful and enjoying this process. I love you. I love you too. And of course, Miss Kay. Wala lang po. Oo nga. Ang dami mo masasabi kay last but not the least. Nakakatakot talaga hindi. Hindi, nakakatuwa kasi dahil yung mga pinapangarap ko dito lang natupad, ang magkaroon ng asawa, at maging mayaman. Sobrang yaman. Oo, may private plane kami, gano'n. Ganda yaman? Kasi mayaman ka na. Hello! Tsaka lahat ng eksena, meron kami bodyguard. Oy! Oo, so, hindi lang ito nakakatuwa, hindi lang ito. Tamang timpla siya ng action, ng drama, of course. Again, yung family ba, kasi hindi kami nagkakalayo, di ba? Of course! Ako ang nanay ni Blight dito. Walang e-epal. Oo, hindi kami kasi lapit niya eh. Hindi ko nagkakala. So maganda kasi kahit mayaman, yung very Pilipina pa rin tayo na makulit. Yun yung character ko na makikay pa din, makulit. Tapos asawa ko siya na nakaluwag-luwag ako sa buhay and everything. Pero di pa mga Pilipino, pag nakapag-asawa ng mayaman, ano pa rin? Yung Pilipino pa rin. So, imbis na siya matuto ako mag-check, siya matuto mag-Tagalog. Ayun, siya mag-a-adjust. Siya Yes, nag-adjust ano, sa'yo. hindi kasi ako margin, kaya hindi ako nag-adjust. Charot. Abangan niyo yung kanya-kanyang flavor ng character. Palong-palo.